Nice to have you here, Miss Agatha. Bati ng General Manager ng bangko. How is our profit going this year, GM? We only acquired 25 million pesos net profit. We're short of 59 million pesos compared to our last year's revenue. Tugon ng General Manager na si Missy. How about our past due ratio? Patuloy na tanong ni Agatha. It's running at 39%. 39%? Anong ginagawa ng collectors and loans monitoring natin? Bakit ganun kataas? Mababa ka sa mukha ni Agatha ang pagkadismaya. They're doing their best to lessen it. We have a problem collecting from our top borrowers. Ilang buwan silang pumapalya sa pagbabayad dahil hindi raw naging magandang takbo ng kumpanya nila. Missy explained in a gentle voice. Conduct a manager's meeting tomorrow. I will email you the agenda and I'll also send a video clip of mine. Since I cannot attend tomorrow, kailangan lang ako ni Papa sa bahay. Email me the balance sheet, income statement, and cash flow. Pati rin list ng names ng mga past due clients and their reasons. I'll visit them some other time. Maraing utos ni Agatha. Masusunod po, Miss Agatha. Binisita ni Agatha bawat department ng bangko at kinausap ang mga respective heads ng mga to. Tiningnan niya rin ang naging audit findings ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa nagdaang taon. Biglang sumakit ang ulo na makita niyang sandamakmak na findings. Di biro maging anak na nag-iisang multi-billionaire. Siguro para sa iba madaling magpayaman o madaling maging mayaman, but the challenge is not there. It is how you will stay as rich as you were yesterday. Call me the human resource head. Utos ni Agatha. Pinaikot-ikot ang kanyang silya habang nilalaro-laro ang kanyang ballpen. Malalim ang iniisip ng dalaga. Nang marinig niyang pagbukas ng pinto, agad siyang humarap sa lamesa at ipinato ang kanyang baba sa kanyang mga kamay. You are Miss? Tanong niya. Nahanginig na sumagot ang bagong hired na human resource head. Ako po si Miss Jane. So ikaw ang pumalit kay Mrs. Luistro? Tumango sa Jane at tumungo dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Unang beses niyang makaharap ang may-ari ng bangkong kanyang pinagtatrabahuhan. I called you here because I want to reward your hard work. I am delighted to see and to know you. Kindly look me directly in the eyes. Ayoko ng ganyang nakatungo. Hindi ako nangangagat. Agatha smiled at Jane. Salamat po, madam. Sa lahat ng mga bagong empleyado, record at performance mo ang tumatak sa akin. Nagustuhan ko yung mga suggestions mo sa management about our employees. Benefit? It lessens our staff turnover. Another thing I will get to... Saglit na tumigil si Agatha sa pagsasalita. Dexter, anong ginagawa mo rito? I am still talking with Jane. Lumabas ka muna, please. Saad ni Agatha. Kumabog ang dibdib ni Agatha nang di umalis sa kinatatayuan niya si Dexter. Lalo siyang nagtaka nang biglang tumungo ang kanyang personal bodyguard. Anong problema? Mahinahong tanong ni Agatha. Agatha, you need to go with me. Sagot ni Dexter. May nangyari bang di maganda kay Papa? Nahanginig ang boses ni Agatha habang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Jane, let's talk some other time. I will email you my request. You may go back to your office now. Saad ni Agatha. Nang makaalis na si Jane, mabilis nang sinara ni Dexter ang pinto. Agatha, tumulong luha ni Dexter habang nakatingin ng diretso sa kanyang amo at lihim na minamahal. Napaupo si Agatha sa pusapo ang dibdib. Agatha, si Dexter. Makalipas ang 3 minuto, dumating si Gavin, naghahabol ng hininga. Anong ginagawa mo rito, Dexter? Kasama ka ba ni Agatha kanina pa? Tinignan niya si Dexter ng masama. Di umiimik si Dexter. Agatha, meron tayong malaking problema. Biglang nag-withdraw ang karamihan sa mga stockholders natin sa... Isang malakas sa suntok ang natanggap ni Gavin mula kay Dexter. Wala ka nang ibinigay kay Agatha kundi kamalasan at problema. Alam mo ba ang nangyari kay Don Herbert? Nagbabaga sa galit si Dexter at takmang susuntukin muli nang biglang nawala ng malay si Agatha. Agatha! Agatha! Magkasabay na sigaw ng dalawa. Nawala ng malay si Agatha matapos malaman na sinugod sa ICU si Don Herbert. Her father has been suffering from severe pneumonia for about 6 months and now she can't imagine na magkakaroon ng another illness ang kanyang papa which is chronic obstructive pulmonary disease. Hindi smoker si Don Herbert but he has a genetic condition called alpha-1 deficiency which causes COPD. Di na rin nagulat ang doktor ni Don Herbert dahil meron nang history ng respiratory infection ang kanyang pasyente. Agatha can spend any amount, maisalba lang ang buhay ng kanyang papa. Good thing, merong health insurance si Don Herbert kaya hindi ganon kasakit sa bulsa ang pagpapagamot sa kanya. Bumigay na rin ang katawan ni Agatha dahil sa sobrang stress at pagod na lately. Siya lang kasi ang maasahan ng kanyang papa na magmamanage sa kanilang mga negosyo. Even though pinagkatiwala ni Don Herbert kay Gavin ng bangko at insurance company nila.
Matyagang hinihintay ni Dexter na magising si Agatha, samantalang si Gavin naman abalang makipag-usap sa kanyang cellphone. Sa loob ng 6 buwang pagsasama ni Gavin at Agatha, hindi pa rin nila natutunang mahalin ang isa't isa. Si Janice pa rin nagmamay-ari ng puso ni Gavin. Agatha, kung naririnig mo man ako, please lang gumising ka na. Kailangan ka ngayon ng iyong papa. He needs you more than ever. Please wake up, Dexter utters while holding Agatha's hands. Di napansin ni Dexter ang pagdating ni Gavin dahil kay Agatha lamang nakafocus ang kanyang mata. You may leave now. I can take care of my wife. Mariing utos ni Gavin. Hindi siya pinansin ni Dexter at nanatiling nakaupo sa tabi ni Agatha. Bingi ka ba? Nagulat si Gavin nang sagutin siya ni Dexter nang buong akala niya hindi siya maintindihan ng binata. Hindi ko may iwan si Agatha sa'yo. Wala akong tiwala sa kagaya mo. Gavin's face turned red upon hearing Dexter's reply. Susuntukin na sana niya si Dexter nang bigla siyang pigilan ni Christy. Wag mong sasaktan ang taong mahal ko, wika ni Christy. Kumunot naman ang noon ni Dexter sa sinabi ni Christy. Oh, mahal ka pala ni Christy, ba't mapilit mong pinagsisiksikan ang sarili mo sa asawa ko? Nangahamong usal ni Gavin. Hindi ka niya mahal, Gavin, at alam kong hindi mo rin siya mahal. Tapatin mo nga ako, kayamanan ba niyang habol mo? Nakangising tanong ni Dexter. Ikaw, anong habol mo kay Agatha? Ang katawan niya? Pwes, sorry ka kasi napagsawaan ko na siya. Pagsasangaling ni Gavin. Magsitigil nga kayong dalawa. Di na ba kayo nahiya kay Ate Agatha at talagang nag-aaway kayo habang wala siyang malay? Respeto naman, sigaw ni Christy. Naging magaan na ang loob ni Christy kay Agatha mula nung palihim siyang tinulungan ng kanyang kinakapatid para makapasok sa isang sikat na university. Nag-aaral siyang muli para sa kanyang kinabukasan. Alam niya na hindi habang buhay ay nakadikit sila sa mga Devera. Kaya't kahit ayaw ng kanyang inang si Karina, pinilit pa rin niyang bumalik sa pag-aaral. Handa na siyang ipagtanggol si Agatha kahit na masungit pa rin siya sa kanya. Tuluyan nang umalis si Gavin sa ospital, samantalang iniwan si Christy at Dexter na nagbabantay kay Agatha. Mahal mo talaga siya, no? Nanunubig ang mga mata ni Christy nang itanong to kay Dexter. Tumango lamang si Dexter. Palihim pinunasan ni Christy ang kanyang mga luha. You should stay with her until the very end kung talagang mahal mo siya. My mom is plotting something at ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ba, iyon. But for sure hindi yun makakabuti kay Ate Agatha. Nakatungong sambit ni Christy. You should stop your mother sa kahit anong paraan. I'm happy na okay nang pagsasalita mo ng English pero mas masaya kong malaman na nauunawaan mo kung ba't gano'n ang ugali ni Agatha. She's been through a lot at saksi ako ron. She's tough pero I realized na hindi siya okay. Malungkot na saad ni Christy habang nakatitig kay Agatha. Sinang-ayunan lang siya ni Dexter sa sinabi niya. Nakatulog na ang dalawa sa pagbabantay kay Agatha samantalang si Gavin naman nag-iimpake ng kanyang mga gamit habang may kausap sa kanyang cellphone. Susunod ako dyan, Papa. Wait for me there, okay? Huwag mong ililibing si Gian hanggat hindi ako dumarating dyan. Gavin said. Ikaw na ang bahala magsabi kay Agatha, anak. Humihikping hiling ni Gerald. I will tell her pagbalik ko na lang. She's dealing with a lot of problems recently at ayoko nang dagdagan pa, Papa. Mahinang sambit ni Gavin habang inaayos ang kanyang maleta. You've grown fond of her, haven't you? Saglit na napatigil si Gavin sa kanyang pag-iempake. Hindi niya alam kung bakit hindi niya agad nasagot ang tanong ng kanyang papa. I am still in love with Janice. Nakakausap mo ba si Janice? Mabilis na tanong ng kanyang papa. We have not talked for about 6 months now pero siya pa rin ang laman ng puso ko. Palagi ko pa rin siyang naaalala. Please think carefully about your feelings. Baka nasanay ka lang kay Janice at hindi mo napansin yung totoong nararamdaman mo. Suhestyon ni Gerald sa anak niyang si Gavin. Papa, sigurado ko sa nararamdaman ko. Wala akong nararamdaman para kay Agatha. Sinira niya kami ni Janice at hindi ko na siya mapapatawad sa ginawa niyang iyon. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kanyang Papa Gerald sa kabilang linya. Sige anak, sabi mo mag-iingat ka sa biyahe. Magpaalam ka ayon sa asawa mo at baka mag-alala siya at hanapin ka. Yon, mag-aalala sa akin? Gavin laughs unintentionally. Wala siyang pakialam sa akin, Papa. Baka nga ilang araw na ako nandyan sa States hindi pa rin siya aware na wala ako dito sa Pilipinas. O siya, sige. Asikasuhin ko lang ang mga bisita. Nagkaroon kami ng maraming kaibigan dito ni Gian sa loob ng 6 na buwan. Masakit man pero kailangan natin tanggapin na wala ng kapatid mo. Nakaramdam ng kirot si Gavin sa kanyang dibdib. Sa pangalawang pagkakataon,
ay nawalan na siya ng malay sa buhay. Daan-daan pumatak ang kanyang mga luha. Miss na niya si Gian at sobrang pinagsisisihan niya na hindi man lang niya nagawang bisitahin ng kanyang kapatid sa loob ng 6 na buwan. Buong akala niya makakabalik si Gian ng nakangiti at walang iniindang sakit. Nagkamali siya. Nilisan niya ang bahay nila ni Agatha. Tinitigan muna niya ng matagal ang manson bago siya tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. When your answer to a question is just silence, it means yes or maybe, but definitely not a no. Na magkamalay si Agatha, agad niyang pinuntahan ng kanyang papa. Inalis niya ang dextrose na nakatusok sa kanyang kanang kamay habang tulog-tulog ang bantay niyang si Dexter. Tumulo ang kanyang mga luha na makita niya kung gaano karaming nakakabit na aparato kay Don Herbert. She became too busy with her businesses at nakaligtaan na niya ang kalagayan ng kanyang papa. Papa! Mahinang sambit ni Agatha habang pinupunasan niyang luha sa kanyang mga pisngi. Bumalik sa alaala niya kung gaano siya naging pasaway sa papa niya nung malakas pa ang pangatawan ni Don Herbert. She loathed him because of a valid reason, but this day, she regrets na hindi niya agad pinatawad ang kanyang papa. Pa, I'm sorry. Sisi nga sana siya sa kanyang suot na hospital gown na may kamay na nag-abot sa kanya ng panyo. Bakit di mo ako ginising? Agatha feels that her heart is now beating like a drum. Akala ko kasi pipigilan mo kung puntahan ka agad si Papa. Nakatungong sagot ni Agatha. Bakit naman kita pipigilan? Nakataas ang kilay ni Dexter habang nakatingin sa nakatungo na si Agatha. Kasi hindi pa ako pwedeng umalis sa room ko? Nang tumunghay si Agatha, bumungad sa kanyang halos perpektong mukha ni Dexter na ay nakatitig sa kanyang mga mata. Nang tumunghay si Agatha, Agatha feels something different at the moment. Tila may bultahin ng kuryenteng gumalat sa kanyang buong katawan nang hawakan siya sa kanyang braso ni Dexter. Agatha, please leave Gavin. Divorce him. Mas lalong hindi natahimik ang kaluluwa ng best friend mo na si Era sa ginagawa mo sa sarili mo. Alam mo bang naguhukay ka ng sarili mong libingan? Kitang-kita ni Agatha ang pagkakakunot ng noo ni Dexter. Hindi ako po pwedeng basta na lang mag-exit sa kasal namin. Nakatingin pa rin ang diretso si Agatha sa mga mata ni Dexter. Nagulat pa siya nang bigla na lamang siyang hilahin ni Dexter papalapit sa kanya. Mahal mo na ba siya? Seryosong tanong ni Dexter. Nagtataka si Agatha kung bakit hindi niya kaagad masagot ang tanong ng kanyang personal bodyguard. Naguluhan siya sa nararamdaman niya. Bakit di mo masagot ang simpleng tanong ko? Humakbang papalayo si Dexter na mapagmasdan niya ang mga mata ni Agatha. Alam niya puno ito ng pagtataka at pangamba. I am sorry, Dexter, pero I just married Gavin to revenge Era's death. At all cost, I will not allow him and Janice to have their happy ending. Umiling si Dexter matapos marinig ang tugon ng kanyang amo. He knows something that is not right at sigurado siya na hirapan lang si Agatha tanggapin kung ano man yun. Nasabi na ba sa iyo ni Karina na aalisin ang isang lungs ni Boss Herbert? Nanlalaki ang mata ni Agatha sa kanyang narinig. What for? Wala namang pneumothorax si Papa. Natigil ang pag-uusap nila Agatha at Dexter nang bigla dumating ang isa sa mga doktor ni Don Herbert na si Dr. Richard. Narinig kong usapan niyo kanina, Miss Agatha. We need to talk privately. Tinignan ni Doc Richard si Dexter at agad nang naunawaan ng binata ang ibig sabihin ng doktor. Pumasok sila ni Agatha sa room ni Don Herbert. As you can see, your father needs apparatus to breathe as much air as he needs. His lung infection became severe. Alam ko na aware ka meron siyang COPD and that's the cause of the damage to his lung tissues. If there is a damaged lung tissue, air can leak into space between a lung and the chest wall. Unfortunately, ganoon ang nangyayari sa inyong papa. His left lung already collapsed. Pagpapaliwanag ni Dr. Richard. Wala po bang ibang remedy? Kailangan po ba talaga alisan yung left lung ni papa? Kinuha ni Dr. Richard ang x-ray result ni Don Herbert at itinuro ang mga komplikasyon kay Agatha. Your father has sudden shortness of breath and he also feels sharp chest pain. Actually, pneumothorax can be treated by inserting a needle or chest tube between the ribs para maalis yung excess air, but your father's case is different. Since malala ang damage sa left lung niya, kailangan lang natin siyang operahan to remove his left lung. Naawa si Agatha sa kanyang papa, pero yun na lamang tayong paraan para bumuti ang kondisyon niya. Ay papayagan na ni Agatha. Thank you for explanation, Doc. Malaki ang tiwala ko sa inyo at sa mga surgeon dito. I'm willing to reward and to pay extra basta't ayusin niyo lang ang operasyon. Make sure that we will be able to live a normal life again after the surgery.
Ngumiti rin sa kanya ang doktor bago nagsalita. Makakaasa po kayo, Miss Agatha. We'll do our best to save our renowned multi-billionaire in the country. Matapos ang diskusyon ay umalis na lamang si Dr. Richard para gawin ang iba pa niyang duties. Na-check na rin ang vitals ng kanyang VVIP patient na si Don Herbert. Napagpa siya ni Agatha na doon na matulog sa room ng kanyang papa. Merong extreme home cinema television sa silid na 325-inch monster screen. Meron ding 20.8 cubic feet slim multi-door with InstaView door-in-door in matte black finish na refrigerator sa loob. Pinapuno niya ito ng samot-saring pagkain ng kanilang katulong. Tinignan ni Agatha ang kanyang cellphone. Naninibago siya dahil wala ni isang mensahe galing kay Gavin. Nasanay din siyang inaabala at iniinis ang kanyang asawa. Noong una sobrang yamot na yamot siya dahil ultimong walang kakwenta-kwentang bagay. Tatarong pa ni Gavin sa kanya pero nung nagtagal, nakasanayan na niya. Palagi din silang parang aso at pusa sa sobrang dalas nilang mag-away. Nasaan ka, Gavin? Bakit wala ka rito? Mainang sambit ni Agatha habang nakatingin sa glass window. Tanaw na tanaw niya ang buong syudad mula sa 100 palapag ng ospital. Bumuntong hininga siya bago nagdesisyon tawagan si Gavin. Halos maitapon niya ang kanyang cellphone sa sobrang inis dahil unattended ang numero ng kanyang asawa. Pinapunta na rin niya si Dexter sa kanilang mansyon para kaonin sana si Gavin, ngunit walang Gavin na nadatnan si Dexter. Kasama mo ba si Janice ng mga oras na to? She said in a dull tone. Di na malayo ni Agatha ang pagpatak ng luha sa kanyang magagandang mga mata. Agatha's POV. Halos 1 linggo na rin ako nagbabantay kay Papa sa ospital. 1 linggo rin akong di bumisita sa aking mga opisina. Habang nagmamaneho ko papunta sa bahay namin mag-asawa, sumagi sa isip ko ang imahe ng lalaking yon. Where are you, Gavin? Hindi ko namalayan na hinahanap ko na pala si Gavin. Napahinto ako sa pagdadrive nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko agad ang aking wireless earphone at sinagot ang tawag. Who's this? Malumanay kong tanong. Sa sobrang tagal sumagot na nasa kabilang linya, agad kong binlock ang numero niya. Waste of time. Antok na antok ako dahil ilang gabi na akong puyat pero hindi naman halata sa beauty ko. Na makarating ako sa mansyon namin ni Gavin, sinilubong ako na isang hindi pamilyar na mukha. Binuksan niya ang gate ng aming bahay. Pagkababa ko ng sasakyan, agad ko siyang tinanong. Binaba ko ang choppered sunglasses ko. Sino ka? Who hired you? Who let you stay here? Mabilis ko sa harapan ko ang matandang babae. I think nasa around 53 years old na siya. Kulubot ng balat pero litaw na litaw pa rin ang kanyang ganda. Magandang umaga po, Madam Agatha. Ako po si Francisca. Ang bago niyo pong katulong. Nag-apply po ako kay Sir Gavin. I raised my clean, exquisite eyebrows. Na maalala kong naghahanap nga pala ako ng katulong kay Gavin. Oo, naalala ko na. Pwede ka nang tumunghay, Manang. By the way, I'm Agatha, Gavin's wife. Ngumiti siya sa akin matapos kong i-extend ang aking kanang kamay para makipag-shake hands. Hindi ko alam pero magaan ang loob ko sa kanya. So, gaano ka nakatagal dito? Tanong ko sa kanya habang kinukuha ko ang bag ko sa kotse. 1 linggo pa lang po, Ma'am Agatha. Natulala ako nang tawagin niya akong Jane dahil si Gavin at maya pa ko lang lola ang tumatawag sa akin ng ganon. Just call me Agatha. Mariing utos ko. Pero mas maganda pong pakinggan ng Jane, giit niya. Ayoko na makipagbangayan kahit hinayaan ko na lamang siya. Masyado nang kulang sa energy ko dahil sa pagod at puyat. Pagpasok ko sa bahay, agad akong sumalampak sa couch at tumiga roon. Ma'am Agatha, okay lang po kayo? Gusto niyo po ikuha kayo ng kutson para makahiga po kayo na maayos? Maggalang na sabi ni Manang Francisca. Wag na, Manang Francisca. Huminto ako saglit bago muling nagsalita. Is it okay, Manang Iska na lang po ang itawag ko sa'yo? Tumugon naman siya kaagad. Sige po, Ma'am Agatha. Wala naman pong problema. Tumayo na ako sa pagkakahiga at napipilitang lumakad papunta sa elevator. Ayoko na may makulit sa paligid ko. Namakasakay ako sa elevator, nakita ko si Manang na nakangiti sa akin bago tuluyang nawala sa paningin ko. Nababaguan ako sa paligid. Wala akong makaaway. Wala akong maasar.